Ito, ang bago. Office of the Vice President hindi na nag-request o humiling ng mas malaking budget. Dahil ang sinasabi ngayon ni Sara Duterte, alam daw niya na hindi rin ibibigay sa kanya. Kung yung magugunita nung una at pangalawang taon ng kanyang at itong administrasyon ito, bilyon-bilyon ang kanyang hinihiling na budget. Pero nung sumabit at naging controversial ang confidential at intelligence fund noong 2023, kung saan yan po yung nakasalang sa impeachment trial na itatrial sa di umano'y maaaring maling paggastos. Yan ang naging dahilan. Kaya hindi siya binigyan ng malaking pera. Eto, ngayon ang kanyang hinihiling for 2026 next year budget at 733 million daw po. Ito, pakinggan po ninyo yung kanyang paliwanag. Bakit ito lang kanyang hiniling at bakit din ang kanyang tingin ay hindi rin daw bibigay kaya hindi kumuha ng malaki. Kasi nga dati, naging problema. Pakinggan po ninyo ito. And ano po yung flagship programs considering na wala? Sa 2026 budget, submit kami ng proposal na 733 million pesos. Hindi siya kalayuan doon sa approximately 700 million na ibinigay noong nakaraang taon para sa Office of the Vice President. Hindi siya malayo sa 2025 budget ng Office of the Vice President. One follow-up, bakit po hindi kayo nag-propose ng mas mataas na budget? Bakit po virtually retained na lang? Dahil inaasahan ko naman na hindi ibibigay yung budget ng Office of the Vice President. Dahil nga, hindi naman kami kaalyado ng administrasyon. At nakita na natin yon noong nakaraang taon na syempre kung hindi ka sumusunod, hindi ka kaalyado, ay hindi ka mabibigyan ng pondo para sa mga proyekto ng opisina mo. Kaya nagdesisyon ako na kung ano yung budget na ibinigay ngayong taon na ito ay yun din yung budget. Naglagay lang kami ng konti para sa inflation, yun din yung budget para sa susunod na taon. Dahil ayaw pong napapahiya at pinapahiya yung mga ibang personnel ng Office of the Vice President. Lalo-lalo na kapag nandun na sila sa House of Representatives or sa Senate na nakaharap yung ating mga miyembro ng Kongreso. Last follow-up on this. Alam nyo, para maintindihan po nyo, ang ISO, ang budget po kasi ipinopropose ng Executive Department. Office of the President, Office of the Vice President, at lahat ng department, secretary, corporation man, o kung ano man ng Malacanang. Para yan ay talakayin, subject for approval ng House Committee on Appropriation at ng Finance Committee ng Senado. Yun po yun. Kahit na gaanong kalaking pera ang nire-request ng Executive Department, kung ma-justify ang tamang paggamit at ginamit na pera nitong nakaraang taon, ibibigay yan ng Kongreso at Senado. Yan po yung issue. Ngayon, maliit man o malaking budget ang hinihiling ng isang opisina katulad ng Vice President, kung hindi naman ma-justify kung saan ginamit, kung tama ang paggamit, kahit maliit yan, hindi ibibigay. Yun po yun. Hindi ibig sabihin, katulad ng sinasabi ni Sara Duterte, pag hindi ka kaalyado, hindi bibigay sa iyong budget. Hindi naman ganoon. Hindi naman ganoon ang mga congressman at senador. Kasi ganito po yan. Pag nag-hearing, humingi ka ng budget, itatanong muna sa iyo, saan mo ginamit yung nakaraang budget na ibinigay namin? Ganun po yan eh. Pag na-justify mong nagamit mo ng tama, walang problema. Sa tingin ng mga mambabatas, a-approvean at ibibigay sa iyo, baka nga dagdagan pa, yung budget na hinihiling mo doon sa hearing o ngayong budget na yan sa susunod na taon. Ganun po yun eh. So, dyan po kasi, etong si Sara Duterte, umaasta po na kawawang-kawawa na naman, na aping-api na naman sa kanya pong buhay. Kahit po alam naman natin at nakikita naman natin na siya yung nang-aagrabyado ng mga Pilipino. Bakit? Kasi nga po, 'di ba, doon po sa mga nakarang budget hearing ay hindi niya kayang ipaliwanag kung saan niya nilustay ang pera ng taong bayan. Bukod pa diyan po sa 612 million na pinapasagot sa kanya ng COA. At yung 125 million in 11 days, inubos lang ng ganon-ganon.
'Di ba? Pero kung titignan niyo pong pagsasalita ni Sara Duterte, parang siya pa biktima dito. Pero hindi po, ang biktima po dito ay tayo. Pera natin ang nalustay ng walang paliwanag. Palibhasa nga din kasi, Sir Mike, baka sanay si Sara doon sa Davao na walang kumo-question sa kanya kung saan niya nilulustay ang intelligence funds ng Davao City. Pero kung yung budget na ginastos mo noong nakaraang taon ay tinatanong sa iyo, galit ka pa, ayaw mo magpaliwanag, abay paano ka bibigyan ng budget? Ganon ang nangyari. Yun po ang totoo. Kabaliktaran ng sinasabi ni Sara, na sana yata si Sara sa local ng mayor sa Davao na kahit anong gusto niya, ina-approve na City Council. Baka ganon. Ay sa national, hindi po. Kasi may karapatan, obligasyon ang mga congressman at senador na bosisiin, talakayin, saan kukunin, saan gagastusin ang pera ng bayan. At doon ho nagka-problema si Sara. Noong tanongin nung nakaraang taon ng Kongreso Committee on Appropriation, Blue Ribbon Committee, kung saan ginamit ang pera ng Office of the Vice President at saka Department of Education, anong nangyari? Kanya bang naipaliwanag? Kanya bang sinagot? Di ba hindi? Nagdrama-drama ng mga kung ano mga nangyari. May mga nagkasakit bigla ng mga staff ng Office of the Vice President. Lumabas din na nag-withdraw ng pera at nawala ang pera sa napakaigsing panahon. Yung controversial na 11 days, ang 125 million. Yun po yun. Kung wala namang problema doon sa inyong pinagkagastusan sa nakaraang taon, hindi ho magiging problema ang Kongreso at Senado. Sigurado kung anong inyong proposed budget, a-approve yan ng walang kagatol-gatol. So ulitin ko, yung sinabi kasi ni si Sara, kaya daw sila hindi nag-request ng malaki kasi hindi rin daw ibibigay. Eh mali naman yon. Hindi naman tama yon. Napaka-unfair naman yan sa mga mamabatas na Kongreso at Senado. Hindi po ako spokesman nila. Alam ko lang yung proseso. Dahil matagal akong reporter sa Kongreso at nag-cover din ako sa Senado kung paano ginagawa ang budget. Talagang obligasyon tanungin ka kung saan mo ginamit at saan mo gagamitin ang next budget. Pag hindi mo nagawa yun, may problema ka talaga. So kung bakit hindi nabibigyan ng malaking pondo ang isang opisina ng gobyerno, sila yung may kasalanan, hindi ang Kongreso at Senado. Yan po, huwag sana kayong malilinlang o malilito. Kaya nga si Sara ay masasalang sa trial eh. Kasi tungkol sa budget na yan, tinatanong lang, hindi niya may paliwanag. O yun po yun. Pero kung from day one, si Sara Duterte, Office of the Vice President, ay nakipag-ugnayan sa Kongreso, ginastify niya kung magkano ang kanyang perang kailangan at saan niya ginastos ito. Taon-taon niyang kahit bilyon ibibigay sa kanya. Kahit ilang bilyon ibibigay sa kanya kung tama ang kanyang paggasta. Tama ang pinaggagamitan. Alam problema yon. Eh problema, tinatanong lang kung saan ginamit, galit pa eh. Iba pa ho yung mga sagot eh. Nagdrama-drama pang nakakasakit bigla at kung ano-ano yung mga tao niya. Abay, hindi pwede yun. Kasi people's money, House of the People, House of Representatives, ang mga congressman, kinatawan ng mamamayang Pilipino may-ari ng pera. Hindi talaga susuko yan. Ang Senado, ganun din. Sila'y senador ng Republika ng Pilipinas. Meron silang obligasyon, talakayin, alamin kung saan ginagamit ng pera ng mga taga-executive department. Eh, tanging Office of the Vice President lang naman eh. Ang sumabit ang pera at hindi may paliwanag, napakaraming departamento, napakaraming opisina ng gobyerno, na-justify naman yung kanilang proposed budget at kung saan ginamit ang nakaraang budget. Anong problema? OBP lang ang naging problema kasi hindi nakipag-ugnayan. Nagmatapang pa. Diba? On record yan. Kitang-kita natin yung mga nakaraang hearing. Hindi pwedeng i-deny. Hindi rin fake yan. Totoo yan kasi walang fake dito sa channel na ito. Please like, share, subscribe kung hindi pa. Naman po magaling si Sara Duterte sa pagpapaawa, sa asta na kunwari aping-ape, na dehado, na agrabyado siya, na siya ang biktima, 'di ba? Diyan sila magaling eh. Pero ang totoo, 'di ba? Kaya ganyan na lamang ang hihilingin niya na budget kasi nga hindi niya naman kayang ipaliwanag kung saan niya nilulustay ito. Diba, hindi sa dahil sa hindi siya kaalyado, hindi sa dahil sa hindi siya kakampi, 'di ba? Eh, kahit nga 1 bilyon pa hingin niya na budget, kahit nga 2 bilyon, 3 bilyon, kung kaya niyang ipaliwanag ang pinagkagastusan ng kanyang Office of the Vice President budget, walang problema doon kahit tayo.
masasabi natin, diyan pala ginastos ni VP Sara. Okay yun, okay, may pinagkagastusan. Pero katulad niyan, nitong nakarang pasukan po, kitang-kita natin, napakaraming problema po sa sektor ng edukasyon. Na hirap ang ating DepEd Secretary na tugunan. Bakit? Kasi pinabayaan ni Sara Duterte ang DepEd. Pero inyo merong isang balita diyan sa kung hindi ako nagkakamali. Bataan ba o Batangas? Pero inyo nasa 2,000 yung estudyante o basta marami. Pero dalawa lang ang kanilang classroom na standard. Hindi ko matanda kung saan lugar eh. Imagine niyo po 'yun. Ang atin pong DepEd Secretary, si Angara, nung naupo siya as DepEd Secretary, napakaraming problema na kanyang kinakaharap. Kaya nga nitong nakaraang pasukan nakita ko ay ang hirap ng trabaho ni Angara kasi yung kanyang sinundan na DepEd Secretary walang kwenta, pinabayaan ng DepEd. Biruin nyo, yung mga gamit ng mga estudyante, gamit ng para sa mga guro, mga laptop, binulok doon sa warehouse sa Cavite ng DepEd. 2 taon naging DepEd Secretary si Sara. Bakit hindi niya ito pinamigay? Panahon pa pala ng tatay niya yun nandoon. Overpriced na overpriced na underspec. Tapos dinilay pa pamimigay, di lalong na underspec 'yon. Kasi habang tumatagal ang panahon, habang tumatakbo ang panahon, dapat ang mga gadget sumasabay sa pagtaas ng antas ng teknolohiya. Ginawa ni Sara pinabayaan. Hindi siya naging magaling na DepEd Secretary, bagkus pinagkakwartahan niya lang ang DepEd. Kaya nga itong si Aling Gloria na nakatanggap ng mga resibo, nakatanggap ng mga sobre na may lamang pera, galing daw kay Sara Duterte, tingin ko, yon ay suhol para hindi sila kumibo sa ginagawang walang ginagawa. Sa ginagawang walang ginagawa ni Sara Duterte. Diba, pero nyo 2 taon siya na nakaupo as DepEd Secretary, hindi niya naipaputol o naipatanggal ang K-12. Lagi niyang sinasabi, walang kwenta ang K-12. Sinabi niya, hindi ito epektibo, pero 2 taon siya na naging DepEd Secretary, hindi po niya ito pinatanggal. At puro bunganga lang, di ba? Ngayon si PBBM pa ang nakakakita at na tingin ko ay hahanap ng paraan para mawala ang K-12 dahil ito ay walang naging advantage talaga. Pag ikay gumraduate ng high school, hindi ka naman makakahanap ng trabaho. Bakit? Kasi ang hinahanap at least college level. Kapag ikay gumraduate ng senior high, walang kasiguraduhan na ikay makakapagtrabaho agad-agad at makakatulong ka na sa pamilya mo. Yan ang unang isa sa mga mithiin o goal nitong K-12 na ito ni Pinoy. Pero hindi po yan ang totoong mangyayari. Pagka-graduate mo, ikay magiging endo-endo sa mga pabrika, sa mga fast food, hanggang sa hindi ka na makapag-aral ng college, mapipilitan ka na lang mag-abroad. Yun ang totoo niyan. Buti nga hindi ako inabot niyang K-12 na yan. Kasi alam niyo po, ang laking perwisyo sa mga magulang yan. Dagdag baon, dagdag gasto sa pamasahe, sa tuition. Yung mga nasa private, syempre, dadagdag ng ng tuition fee. Diba? Yan po ang mga hindi na-actionan ni Sara. Inutil. Kaya dapat nga, kapal nga ng mukha, 733 million, saan mo na naman gagastusin yan? Saan na naman ibabayad ng mga mga safe house? Nababayaran na naman ng 1 milyon sa loob ng 11 days. Mas mahal pa sa pinakamagandang hotel sa BGC sa loob ng 1 araw.
Diba? Dapat nga yata katulad nung ginawa ni Digong sa Commission on Human Rights, yung si Marcoleta na gano'n yan 1,000 lang ang ibigay daw na budget sa Commission on Human Rights. Yan lang din ang ibigay kay Sara. 1,000 lang din, pagkasyain niya. Diba? Kala mo kawawang-kawawa. Nung ng panahon ni Digong, ang mga ahensya na kumokontra kay Digong, hindi binibigyan ng budget, pinapahirapan. Kasapakat ni Digong si Marcoleta sa pagsikil doon sa Commission on Human Rights. Diba na dapat sila ang sumusuporta para walang malabag na karapatang pantao, maimbestigahan ng mga kaso ng paglabag sa karapatan ng mga Pilipino. Pero sila po ang sumisikil sa trabaho nito. Bakit? Kasi sila ang gumagawa ng krimen laban sa sangkatauhan. Diba? Kaya nga kailangan natin talaga si Digong na makita doon sa ICC at paharapin. Kasi nga, lumabag siya sa human rights. Crime against humanity ang ginawa niyang krimen. Kaya, diba, ano pakiramdam, Sara? Na yung sinasabi mong ganyan, na ikay hindi ka alyado, pero ang totoo, limpak-limpak na salapi, daang milyon na naman ang lulustayin at hindi na naman natin malalaman kung saan ito gagastusin. Tapos ang asta mo, ikaw pa ang kawawa, ikaw pa biktima. Ay, ewan ko sa iyo, Sara. So, yun lamang po. Maraming salamat, Sir Mike Abe. Subscribe nyo, MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Salamat po sa lahat ng mga manonood natin, mga tropa pips. Ingat po kayo. Momo, chup chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.